Patuloy pa rin ang pagbuhos ng pakikiramay sa mga kaanak ng premyadong direktor na si Direk Marilu Diaz-Abaya. Kasama ring nagluluksa ang ilang direktor at mga personalidad sa showbiz na minsan ding tinuruan ng batikang direktor. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sa patuloy na pagluluksa ng mga tagahanga, mga kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ay naging pribado ngayong araw ang burol para kay Marilu Diaz-Abaya sa Ateneo de Manila University kung saan hindi muna pinayagan na makapasok ang mga miyembro ng media. Nakausap natin ang ilang personalidad sa larangan ng telebisyon at pelikula at para sa kanila si Direk Marilu raw ay matuturing na konsensya ng industriya. Kung totoong masusukat ang galing ng isang guro sa husay at estadong narating ng kanyang mga tinuruan, hindi na raw maitatangking isa ang namayapang direktor na si Marilu Diaz-Abaya sa pinaka-maiimpluwensyang pangalan sa mga kasalukuyang alagad ng sining ng pelikulang Pilipino maging sa telebisyon. Hindi lang iilan sa mga pangalang umaalagwa ngayon ang karera, may kaugnayan kay Direk Marilu mula artista hanggang sa likod ng kamera. Ang premyadong direktor ng Pinoy Indie Films na si Brillante Mendoza na kinikilala na ngayon sa international scene, minsang nakasama sa workshop ang namayapang direktor. Kung meron daw batayan para masukat ang isang magandang pelikula, ito raw ay ang mga obra ni Direk Marilu. She's considered one of the pillars of the industry alongside with Lino, si Ishmael. Nito lamang nakaraang Cinemalaya Film Festival, ilan sa mga agaw eksenang pelikula mula sa direksyon ng mga protege ni Direk Marilu, tulad ni na June Lana ng pelikulang Buakaw at Marie Hamora para naman sa Ang Nawawala. Para sa talent manager at dating estudyante ni Direk Marilu na si Noel Ferrer, sa industriyang hindi maiwasan kung minsan ang banggaan at bangayan ng mga personalidad. Ang isang Marilu Diaz-Abaya ang naging konsensya nito. She was my teacher in acting and directing. And I was the beadle, parang executive officer of the class. I would be the one checking the attendance and collecting the papers. And then, she chose me to be part of her film and her production. So sabi niya sa akin, keep that excellence, Noel, but more importantly, keep the conscience. Yun, siya yung konsyensya namin. Pag nakikita kami sa showbiz gathering, anak, kumusta ka na? Nag-sell out ka na ba? Sining at hindi commercial value ang pinakamahalaga raw kay Direk Marilu sa paggawa ng proyekto. Kaya't kahit na malaking pangalan na, hindi raw ito nakontento hanggat hindi na ibubuhos ang lahat sa kanyang propesyon. Maging ang mga naglalakihang artista, dumadaan daw sa masusing pag-aaral ng gagamparang role kapag si Marilu Diaz-Abaya na ang nakaharap. Sharon had to go through workshops with her for Dapat Ka Bang Mahalin, which gave her her first award in the industry. Ako yun, parang iba yung rigor ng isang totoong teacher na magtuturo sa'yo kung paano yung daanan mo, excellence and conscience. And that was her. That was really her. Jessica, words of wisdom wala pa rin daw kay Direk Marilu para naman sa mga aspiring directors at actually applicable din naman para sa lahat. Basta raw may sa lahat ng bagay, basta't prinsipyo ang susundin, we all have a choice. Jessica? Okay, Cedric, ano na ang schedule? Sa Saturday yata ang libing, di ba? And between now and Saturday, dyan na ba sa Ateneo nakalagak ang labi ni Direk Marilu? Yes, unfortunately, Jessica, hindi tayo nakahingi ng update ngayon kasi nga medyo hindi pinayagan yung mga members sa media na makapasok. Pero sa pagkakaalala natin, mula pa kahapon, nakabukas yung Gonzaga Hall sa may Ateneo de Manila University para sa mga gustong bumisita from 6 a.m. hanggang 12 midnight. Sa pagkakaalam natin, ganun pa rin yung schedule. And wala pa nakakarating sa atin na final ng oras doon sa magiging libing. Pero ang sa pagkakaalam natin, ito ay sa darating na Sabado sa may Loyola Memorial naman sa Parañaque, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.